gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula po ng ating panambahan ngayong gabing ito. At tayo po ay magsitayong lahat, tayo magpuri sa Panginoon. Sama-sama po nating itaas ang ating mga tinig at papuri sa Panginoon. Awitin po natin the solid rock. Amen. Ang ating pag-asa ay walang iba kundi ang ating Panginoon. On the first verse now. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but only on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Seems to hide its face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His covenant, His blood support me in the welling flood. When all around me soul gives way, hidden is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On the last verse. When He shall come with trumpets sound, oh may I then in Him be found. It's in His righteousness alone, who blessed to stand before His throne. Come on Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Amen. Another song, Tell It to Jesus. Napakasarap po na wala tayong inililihim sa Panginoon, kundi lahat sinasabi natin sa Panginoon. Ano bang ating kabigatan, pangangailangan, lahat ng ating pagsubok sa buhay na hinaharap, tell it to Jesus. Amen. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you grieving over joys departed? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do not tears flow down your cheeks hidden. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Have you sensed that so much eyes have hidden? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do you fear the gathering clouds of sorrow? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you anxious? What shall be tomorrow? Tell it to Jesus alone. Come on, sing on. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's the friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Amen. In the service of the King. Amen. Are you happy to serve our King of Kings and Lord of Lords? Amen. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King.
of the King. I am happy, oh so happy. Through the sunshine and the shadow I can sing. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Amen. Last song, our best. Amen. Amen. Napakaganda po. Alam nyo, kung ito na yung huling araw na ibibigay ng Diyos sa atin, anong ibibigay mo sa Kanya? Dapat ibigay natin kung ano yung best na ating magagawa para sa Panginoon. Amen. Hear ye the Master's call, give me thy best. For being great or small, that is his test. To get the best you can, not for reward, not for the praise of men, but for the Lord. Every work for Jesus will be blessed. But he asks from everyone his best. Our talents may be few, his may be small, but unto him is due our best, our all the men's converse. Pray not for men to learn. Come on, sing on. Amen. Winning the smile of God. All the men, come on. All the ladies now. Leading the good and true, near cause and blessed. All that we think or to be. All together now. Every work for Jesus will be blessed. Amen. Yes, from everyone his best. Our talents may be few, his may be small, but unto him our best, our all. Amen, amen. To God be all the glory. Tawagan po natin, Pastor. Amen. All the people say amen. Ama naming Diyos, salamat po ng marami dahil meron po kaming Panginoon na unang nagbigay ng kanyang best. At kami naman po ay natututo lamang mula sa iyong salita. Tinuturuan po kami ng iyong Espiritu. Ginagabayan niyo po kami para magawa namin ang hindi namin kaya sa aming sarili. Pero nagagawa po at nagiging posible dahil ng inyong mayamang biyaya sa amin. Kaya naman kami po ay marapat lamang magpasalamat. Hindi namin kayang dagdagan ang bilang ng aming mga araw. Hindi namin kayang ibangon ang aming sarili sa kinabukasan. Hindi namin alam kung anong mangyayari bukas. Ngunit dahil ng iyong matapat na kagandahang loob sa amin, kami po'y nananagana sa pasasalamat. Hindi kakapusin ang bawat isa ng ipagpapasalamat. At imulat mo po lalo ang aming mata ng pananampalataya para lalong makita namin ang pribilehyo at pagkakataon na kami po'y makapaglingkod sa inyo ng may katapatan at bawat araw ay bumibilang para po sa inyong ikararangal. Patawad po sa aming mga pagkakasala kung ikaw po'y may nakitang pagkakasala sa inyong mga anak. Linisin mo po kami. Likhaan lalo kami ng lalong katatagan at lakas ng loob at excitement sapagkat hindi nagbabago ang kadakilaan mo. Hindi nagbabago ang mga pangako mo. Hindi nagbabago ang kapangyarihan mo. At ang sino mang iyong sasamahan ay mananatili sa iyong kaluguran at magtatagumpay ayon sa iyong pagpapala din naman. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Inaalala namin ang aming mga kapatid na mga may karamdaman,
Ikaw po nakakakilala, nakakaalam ng bawat isa sa amin. Dalangin namin hipuin niyo po ang kanilang pangangatawan, bigyan po ng kalusugan, kalakasan, kagalingan. Ang mga kapatid namin pinanghihinaan, nabibigatan sa kanilang pasanin o pinagdadaanan, bigyan po ng sapat na lakas upang ang karunungang ipinagkaloob mo sa kanila ay magamit nila at maging sa ikatitibay ang anumang karanasan. Salamat po sa gabing ito, dinadalangin din namin inaalala ang mga simbahan, lalo na nga po ang bunga ng Christ Baptist Church. Ingatan mo po, lalong palalaguin ang mga pastors and missionaries sa loob at labas ng aming bansa. Inyo din pong palalakasin ang bawat pamilya ng inyong mga anak. Ikaw din po, Panginoon, ang laging magbabangon sa mga panahon na meron po silang mga dinadala at pinapasan. Sa lahat ng ito, kahit sa katagumpayan, nawa ay hindi ito ang maglayo ng aming puso at hindi kami makalimot at hindi tumaas ang tingin namin sa aming sarili, kundi manatili kami na nakatiwala po sa inyo. Maraming salamat sa gabing ito at ibinabalik namin sa iyong papurit pasalamat. Hiling namin ang mayaman mong pagpapala muli sa amin at sa lahat ng makikinig pa. Ito po ay aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus at lahat po magsabi ng malakas na Amen. 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 Maraming salamat po. Tayo dadako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Deuteronomy chapter 26. This is the last or the fifth book of Moses. Ano po? Narito po ang ating mga kapatid para tayo pangunahan. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos sa book of Deuteronomy chapter 26 verse 1 to 19. Basahin po natin ito ng salitan at basahin din po natin ito na buong puso na may pagkakaintindi. Sabay, verse 1, at mangyayari, pagka nakapasok ka sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoong mong Diyos na pinakamana at iyong inaari at iyong tinatahanan, na iyong kukunin ng mga una sa lahat ng bunga ng lupain, na iyong mga pipitasin sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, at iyong isisilid sa isang buslo. At ikaw ay paroroon sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos na patatahanan sa kanyang pangalan. at paroroon ka sa saserdote sa mga araw na iyon, at sasabihin mo sa kanya, aking ipinahayag sa araw na ito sa Panginoon mong Diyos na ako'y nasok sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa aming mga magulang upang ibigay sa amin. At kukunin ng saserdote ang buslo sa iyong kamay at ilalagay sa harap ng dambana ng Panginoon mong Diyos. At ikaw ay sasagot at magsasabi sa harap ng Panginoon mong Diyos, isang taga-Syria na kamuntimang mamamatay ang aking ama, siyang bumaba sa Ehipto at nakipamayan doon, nakaunti sa bilang, at dooy naging isang bansang malaki, makapangyarihan at makapal. At kami ay tinampalasan ng mga taga-Ehipto at pinighati kami at inatangan kami ng isang mabigat na pagkaalipin. At kami ay dumaing sa Panginoon, sa Diyos ng aming mga magulang, at dininig ng Panginoon ang aming tinig, at nakita ang aming kadalamhatian, at ang aming gawa, at ang aming kapighatian. At tinilabas kami ng Panginoon sa Ehipto ng kamay na makapangyarihan, at ang unat na bisig, at ng malaking kakilabutan, at ng mga tanda, at ng mga kababalaghan. At kanyang dinala kami sa lupaing ito, at ibinigay sa amin ang lupaing binubukalan ng gatas at pulot. At ngayon, narito, aking dala ang mga una sa bunga ng lupa na ibinigay mo sa akin, O Panginoon, at iyong ilalapag sa harap ng Panginoon mong Diyos at sasamba ka sa harap ng Panginoon mong Diyos. At magagalak ka sa lahat ng magaling na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos at sa iyong sambahayan, ikaw at ang Libita at ang taga-ibang lupa na nasa gitna mo. Pagkatapos mo ng pagbibigay ng buong ika-10 bahagi ng iyong pakinabang sa 2 taon, na siyang taon ng pagbibigay ng ika-10 bahagi, ay magbibigay ka nga rin sa Levita, sa taga-ibang lupa, sa ulila
at sa babaeng bao, upang sila'y makakain sa loob ng iyong mga pintuang daan at mabusog. At iyong sasabihin sa harap ng Panginoon mong Diyos, aking inalis ang mga pinapaging banal na bagay sa aking bahay, at akin ding ibinigay sa Libita, at sa tagaibang lupa, sa ulila at sa babaeng bao, ayon sa iyong madlang utos na iyong inuutos sa akin. Hindi ko sinasalangsang ang anuman sa iyong mga utos, ni kinalimutan ko. Hindi ko kinain sa aking pagluluksa, ni inilabas ko ng ako'y marumi, ni ibinigay ko upang gamitin sa patay. Aking dininig ang tinig ng Panginoon kong Diyos. Aking ginawa ayon sa buong inuutos mo sa akin. Tumungo ka mula sa iyong banal na tahanan, mula sa langit, at pagpalain mo ang iyong bayang Israel, at ang lupa na iyong ibinigay sa amin, gaya ng iyong isinumpa sa aming mga magulang, na isang lupang binubukalan ng gatas at pulot. Sa araw na ito ay iniuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na tuparin mo ang mga palatuntunan at mga hatol na ito. Iyong ang gaganapin at tutuparin ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Iyong ipinahayag sa araw na ito na ang Panginooy iyong Diyos, at ikaw ay lalakad sa kanyang mga daan, at iyong gaganapin ang kanyang mga palatuntunan, at ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga hatol, at iyong diringgin ang kanyang tinig. At inihiyag ka ng Panginoon sa araw na ito na maging isang bayan sa kanyang sariling pag-aari, gaya ng ipinangako niya sa iyo, upang iyong ganapin ang lahat ng kanyang utos. Sabay-sabay po tayong lahat. At upang itaas ka sa lahat ng bansa na kanyang nilikha, sa ikapupuri at sa ikababantog, at sa ikararangal, at upang ikaw ay maging isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, gaya ng kanyang sinabi. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita, at maaari na po tayo makaupo lahat. There is a river of gladness that pours from Emmanuel's veins. The sinner was plunged beneath the flood and got saved. Since then I walk in forgiveness. All of my guilt was erased. The chains of my past are broken at last. I got saved. Oh, I got saved. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. I could have want more. I've received nothing but goodness. I've tested and tasted your grace. I was so lost till I fell at the cross and got saved. Oh, I got saved. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. I could have want more.
love of God gave me His pardon. The love of God won't let me stay the same. The love of God pulls me up higher. His will is stronger. That's why I got saved. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want more? I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want more? I've got Jesus. How could I want more? I've got Jesus. How could I want more? Amen. Masarap po ang ma-restore. Restored relationship with God. At na-restore din po yung ating pagkatao. Dati yung pagkatao natin talagang wala punong-puno ng dilim Talagang alipin tayo ng dilim pero na-restore tayo. Kaya kung minsan iniisip ng mga tao na parang mapipili nila yung kanilang buhay na gusto. May mga ganun Kaya nga ang mundo mapapahamak kasi ang mundo nagdidesisyon ng kanila ano ang buhay na kanilang gugustuhin. Wala silang pakialam sa gusto ng Diyos. Basta gusto nila. Walang pinagkaiba dun sa magnanakaw sa krus, di ba? Ginusto niya yung kanyang gagawin. Ayun, dun siya napunta sa death penalty. Naging masamang tao siya. Ganun Pag pinili natin yung sarili nating gusto, magiging masamang tao tayo. Maaring minsan yung iba sabi natin, Pastor, bakit tinan nyo si Apostle Paul? Para sa iyo, no? Sumusunod sa kautusan. Sa totoo, pag sumusunod ka sa kautusan, mabuti kang tao Pero nakita natin si Apostol Pablo, palibasa ay nasa dilim, yung kanyang pagsunod, naging panatiko siya sa kanyang paniniwala. Hindi siya naging panatiko talaga sa Diyos. Kasi hindi naman niya unawa Naging panatiko siya sa kanyang sariling unawa, kasokdulang pinagpapatay niya yung mga Kristiyano. Pero mabuti siyang tao, no? Pero nagawa niyang ipabilanggo nang wala namang ginagawang masama yung mga Kristiyano sa panahon niya. Ipapatay, ipabato. Talagang buti na lamang sinagip siya ng Diyos. Kasi kung hindi siya sinagip ng Panginoon, nako. Sabi nga we are undone. Wala. Buti na lang, na-restore siya. Kaya salamat sa Panginoon, tayo po ay na-restore. Ayan po ang ating buhay ngayon. Ngayon po, tayo ay nagpapasalamat. Tumayo po tayo dahil babasahin natin muli ang salita ng Diyos sa Jeremiah chapter 17, 5 hanggang 8. Jeremiah 17, 5 hanggang 8. Jeremiah 17, 5 hanggang 8. Alam nyo, itong Israelita, sila ang bansang napaka-pribilehyo. Napaka-pribilehyo. Kasi sa kanila nanggaling ang mga propeta. Sa kanila nanggaling ang salita ng Diyos. Sa kanila nanggaling ang mga magulang sa pananampalataya. Sa kanila isinilang ang tagapagligtas. Sila ang pinagpakitaan ng maraming himala, ang Israel. Sila'y pinamanahan ng Diyos ng hindi nila kayang kunit sa kanilang sarili. Napakayaman ng mana at ng biyaya ng Diyos sa bansang Israel. Pero basahin natin ang talatang 1 muna. Tingnan natin Lalampasan natin yung iba pero
Basahin mo natin kasi nabasa ko po ito para makita natin yung kalagayan nila. Sabi rito, the sin of Judah is written with a pen of iron and with the point of a diamond. Biruin nyo yan, ano? It is graven upon the table of the heart and upon the horns of your altars. Sabihin, talagang nakatatak sa puso ng tao yung kanilang kasalanan. Pati dun sa kanilang klase ng pananambahan. Andun ang kasalanan. Whilst their children remember their altars and their groves by the green trees upon the high hills. Naglalagay sila ng mga altar, ng mga groto sa kung saan-saan. Diba? Pati sa mga puno, naglalagay sila ng groto kumbaga sa atin ngayon. O my mountain in the field, I will give thy substance and all thy treasures to the spoil. Ibig sabihin, pasasakop ko kayo, sasamsaman kayo ng kaaway ninyo, and thy high places for sin throughout all thy borders. Kaya ang buong nasasakupan ng Israel, makukubkub kayo. And thou even thyself shalt discontinue from thine heritage that I gave thee. Hindi kayo makakapagpatuloy na ma-enjoy yung lupang ipinamana ko sa inyo. And I will cause thee to serve thine enemies in the land which thou knowest not. Ito po yung Babylonian captivity. For ye have kindled a fire in mine anger, which shall burn forever. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. Ayaw na talaga ng Panginoon ang puso ng tao ay lumalayo sa Diyos. Ayaw. Pero nabubuhay sila. Nagpapatuloy silang buhay kahit malayo ang puso nila sa Diyos. Pero sabi ng Panginoon, sumpain ang mga taong ang puso ay malayo sa Diyos. For he shall be like the heat in the desert, and shall not see when good cometh. Parang kugon. Ano? In the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land and not inhabited. 7, blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the rivers, by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh. Pag dumarating ang tagtuyot, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Napakaganda, no? Blessed is the man that trusted in the Lord, whose hope the Lord is. Tayo po'y mananalangin na maraming Diyos. Salamat po ng maraming sa gabing ito. Muli kaming makikinig ng iyong salita at kausapin mo po kami, palakasin mo, turuan, gabayan, at lalong itanim sa aming puso upang hindi namin hiwalayan ang tama sa iyong paningin at hindi kami padala sa udyok kung ano ang sikat, kung ano ang uso, kung ano ang tinatanggap ng mundo, kung anong pangatwiran ng mundong ito. We will only listen to one voice, and that is the voice of God. At turuan niyo po kami na yun ang maging kaibahan namin. Kung bakit kami magiging kakaiba, hindi dahil kami mas magaling sa kanino man. Hindi dahil mas matalino kami kaysa kanino man. Kundi ang kaibahan namin ay ang aming pinakinggang tinig. At ito'y walang iba kundi ang tinig ng Diyos na siyang magbubukod sa amin sa karamihan at siyang aming magiging kaibahan at magiging katagumpayan at kapanatagan. I-bless mo po ang bawat isa. Minsan pa ang aming kanya-kanyang tahanan ay punuin niyo ng inyong presensya. Kausapin ang bawat membro ng aming pamilya upang wala isa mang membro ng aming pamilya na ang puso ay lumihis sa iyo. Di namin kayang pigilin ang desisyon ng bawat isa. Ngunit kami po sa iyo dumadaing at dumadalangin, madatnan mo po kami na sa iyo lamang nakatingin. Hinihiling namin ang lahat ng ito at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So dumating po sa bansang Israel,
Makaupo na po kayo. Dumating po sa bansang Israel na sila'y nakaranas ng hindi nila makakalimutan at hindi nila magugustuhan. Ito rin po yung istorya ng kanilang mga anak nang sila'y sakupin ay pinaghampasan sa mga bato at pinaghampasan sa mga puno. Ni-rape ang kanilang kababaihan at dinalang bihag ang mga kabataan. Kaya sila Daniel ay nakarating sa Babylonia. So imagine niyo kung yan ay mangyayari sa Pilipinas, napakasakit na karanasan ng mga pamilya na kasaysayan ng ating bayan kung tayo masakop. At lalo na yung mga nakakaalam nung una ng panahon ng Hapon, alam natin na napakahirap ng kanilang karanasan. Lalo na nung panahong yon. Ngayon, ang gera ngayon, madali na lang pumatay kasi pagbagsak ng nuclear bomb, talagang wipe out po tayo. Pagka pinapanood natin yung mga ipinapakitang new weapons ng Amerika, nako, grabe. Nakakatakot. Talagang matatakot kang makipagdigma kapag kagano ng mga weapons. Nakakatakot po. Kaya napakadali na pong gunawin ng tao ang kanyang sarili. Ngayon po, ang ating pag-aaralan po'y sino ang mananatiling mabunga kahit sa panahon ng tagtuyot. Or paano magiging mabunga kahit sa panahon ng tagtuyot. Alam niyo naman, pagka tagtuyot, nangalalanta mga tanim, naninilaw ang mga dahon, nangamamatay ang mga halaman, kumakaunti ang ani, nagkakaroon ng taghirap, kinukulang sa tubig, kinukulang sa pagkain. Ayan na, tumataas ang mga presyo pagka nagkaroon ng tagtuyot. Ano yan Chain reaction. Di ba? Chain reaction yan. Pagka gano'n na, lumalalim ang kahirapan, dumadami ang krimen, tumataas ang imoralidad. Kaya nga yung kausap ko nung minsan, sabi niya, Pastor, 12 ang aking anak. Magkakaiba ng tatay. 5 ang tatay ng 12. Sabi ko, sino doon ang tunay mong asawa? Wala, pastor, akong pinakasalan. Sabi ko, bakit mo nagawa yun? Sabi niya, Pastor, sa kahirapan. Humahanap ako ng sasandalan. Pag ako'y naanakan at ako'y iniwan, hanap na naman ako. Mahirap kong buhayin ang aking sarili at ang aking mga anak. Tignan niyo yan, ano? Kaya yun sinasabi natin. Pag nagkaroon ng tagtuyot, chain reaction yan. Dadami ang krimen, dadami ang immoralidad. Kakaroon ng civil war, pag-aaklas, magulong bayan, dadami mga adik, lalong tataas ang krimen at ang korupsyon. Bakit? Mahirap So yung mga may kapangyarihan at may kakayanan na mangungulimbat, isisecure nila ang sarili nila. At yung mga tao naman nagsisikap at mag-struggle, mag-strive, mabuhay, hahanap din ng kanya-kanyang paraan. Gigimik. Gagawa ng tinatawag nating, anong tawag niyo ron? Diskarte. Didiskarte ang mga tao. Pero yun yung panahon ng tagtuyot. Morally and spiritually. Hindi lang tagtuyot, pisikal. Bagsak ang ekonomiya. Maraming nagbebenta ng ari-arian. Maraming nababaon sa utang. At ang marami po ay maaring matuksong magbenta ng kanilang sarili. Kaya naalala nyo nung panahong yon, kinakain nila ang kanilang mga anak. Binebenta ang kanilang mga anak para maging alipin. Tagtuyot. Kaya kung paanong ganon ang nangyari, mga minamahal, makikita po natin na ito'y totoo rin sa ating buhay. Darating at darating sa buhay ng bawat isa sa atin ang tagtuyot. Pero ang tanong, sino ang mananatiling mabunga kahit sa panahon ng tagtuyot? Sino yung mananatiling sariwa?
hindi nalalanta sa panahon ng tagtuyot. Unang sabi rito, ganito ang sabi ng Panginoon sa verse 5, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig. Ibig sabihin, yun ang kanyang tanggulan o kalakasan, yung laman. At ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Sumpain. Sapagkat siya ay magiging gaya ng kugon sa ilang o sa disyerto. Hindi makakakita pagka ang mabuti ay dumarating. Kahit may dumarating na mabuti, bulag siya. Naroon siya sa disyerto, tagtuyot. Kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang, lupaing maalat at hindi tinatahanan. Matapos sabihin yung taong yon, sinabi naman sa verse 7, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Parang hindi lang pinangalanan pero parang tayo yun Amen? Tama ba? Hindi lang pinangalanan pero tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Tama po ba? Say amen? Nasa Panginoon ba ang ating pag-asa? Yes. Sa Panginoon ba tayo tumitiwala? Yes. Pero, pwedeng mangyari, hindi exempted ang mga anak ng Diyos, hindi tayo exempted na isang araw, ang ating puso ay humiwalay. Kaya nga humiwalay Dating kasama Dating sumusunod Humiwalay. Umiba ng landas. Hindi ko alam anong edad hihiwalay ang tao sa Diyos. Hindi ko alam kung ang maghihiwalay sa atin yung panahon na hihiwalay tayo sa panahon, yung panahon na tayo ay umuunlad. Masyado tayong kagaya ng alibughang anak na nung nakuha ang kayamanan, ang pakiramdam niya talagang kaya niya na kanyang sarili. Humiwalay na sa kanyang ama. So may mga taong humihiwalay sa panahon ng pag-unlad. May mga taong humihiwalay sa panahon ng kahirapan. May mga taong humihiwalay sa panahon ng pag-uusig. May mga taong humihiwalay ang puso sa panahon ng kalungkutan, pag-iisa, pagtataksil, katitisuran, kabagabagan, kagutuman. Maraming pwedeng mag-udyok sa atin na ang ating puso ay humiwalay sa Panginoon. Pero sabi ng Bible, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Hindi po ibig sabihin nito, nabubuhay na lang tayo na nakatingala sa langit at walang ginagawa. Hindi po yun ang ibig sabihin ng umaasa sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng umaasa sa Panginoon, hindi ka tumitigil sa paggawa ng mabuti na ang inaasahan mo ay ang Diyos ang magpo-provide at magpapanatili na ikaw ay buhay at siya ang magpapala ng gawa ng iyong mga kamay. Ayun ang ibig sabihin. Hindi ibig sabihin ng tumitiwala, nakatingala lang, naghihintay, laging nananalangin na kami po'y bigyan mo ng kakainin, nawa maramdaman ng kapitbahay namin na wala kaming kinakain. Lord, katukin mo po siya para... Sabi ng Bible, kung yung ibon nga, hindi ko pinagtatanim, hindi nga nagtatanim, pero kumakain. Pero hindi ko dinadala yung palay sa pugad. Lumilipad sila, humahanap sila. Nag-e-effort sila, kumakampay ng pakpak. Pumupunta sa mga distansya. Naghahanap sila. Kaya ang Bible po, meron ng talagang paraan para tayo hindi mamatay sa gutom at tayo ay magtagumpay. Hindi gagawin ng Diyos yung ipinagagawa niya sa atin. Ayun ho yun Hindi ng Diyos gagawin yung ipinagagawa niya sa tao. Ang tao ang gagawa nun. Pag ginawa natin yung ipinagagawa niya sa atin, yung hindi natin kaya, yung imposible sa atin, yun ang gagawin niya. Halimbawa, sabi niya, mangagtanim kayo. Kahit tayo magtanim, kahit tayo magdilig, hindi natin kayang magpalago. O anong sabi niya? Kayong nagtanim, kayong nagdilig, pero ang Diyos ang nagpapalago. Bakit? Hindi natin kayang palaguin
Kaya nating magtanim, kaya nating magdilig, hindi natin kaya magpalago. Yun ang sinasabi ng Bible. Gawin ng tao yung kanyang bahagi, huwag siyang lilihis ang puso niya sa Panginoon. Kasi siyempre, pag humiwalay na ang puso, mamaya hiwalay na rin yung hakbang ng paa. Pag ang puso humiwalay na sa Panginoon, mamaya hiwalay na rin yung kanyang pangangatuwiran. Hiwalay na rin yung kanyang pananaw. Humihiwalay na, nagbabago na, hindi na makadiyos. Humiwalay na ang puso eh. Kaya sa Proverbs, mayroong sinasabi, guard your heart, for out of it are the issues of life. Why are we going to guard our hearts? Ang sabi ng Panginoon, my son, give me thine heart. Na kaninong kamay na ba ang puso natin? Ng tao, di ba? Kaya yun ang inaanong, panabantayan mo, baka mamaya iba na may hawak ng puso mo, baka hawak-hawak na ng mundo ang puso mo. Baka hawak-hawak na ng dyablo ang puso mo. Humiwalay ka na sa akin, dati nasa kamay ko, inilipat mong pinaglagyan. Yun ang sinasabi ng Bible sa atin. Ngayon, so, sabi niya rito sa verse 7, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Bakit po? Sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim. Sa tabi ng tubig, nag-uugat sa tabi ng ilog, hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo. At tinan nyo ha, hindi kayo mababalisa, hindi kayo nagwo-worry o maglilikat man ang pagbubunga, hindi mapuputol, hindi matatapos ang pagbubunga ninyo. Talagang productive ang buhay. Productive. Kahit sa panahon ng tagtuyot. Kaya tayo nakatitiyak sa Diyos. Maaari tayong magbunga sa lugar ng disyerto hanggat hinahanap natin siya at itinatanim ang ating mga ugat sa kanyang tulong at kasaganaan. Kapag patuloy tayong umaasa sa Diyos sa panahon ng tagtuyot o sa gitna man ng mahihirap at matitinding pagsubok sa buhay, ito ay pagkakataon para sa isang kahangahangang patotoo sa mga tao sa ating paligid. Pagka dumating yung mga panahong mahihirap, dumating ang mga pagsubok, nanatili kang ang puso mo'y nasa Panginoon at ginagawa mo yung ipinagagawa niya sa panahon. Kahit sa panahon ng to, hindi tayo bumago. Abay, malaking pagkakataon to para maging patotoo. Now, titingnan natin paano tayo magiging mabunga kagaya ng isang puno. Una, sabi rito sa ating binasa, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim. Itinanim. Hindi basta sumibol, itinanim. Paano ba kayo magtanim? Di ba? Paano ba kayo magtanim? May magtatanim talaga. Ginagamitan ng kamay. So number 1, para maging mabunga, we must be planted by the right hand. The right hand of God. Tamang kamay. Kinakailangan siya, ang Diyos, ang magtanim sa atin. Kaya mga kapatid, siya ang maglalagay sa iyo sa lugar na yon. Siya ang magtatanim sa iyo. You are purposely planted in that place. Hindi ka basta sumibol doon. You are purposely planted by God. You are in that place because of God's hand, God's doing, gawa ng Diyos. Ha? Anong sabi sa Book of Acts? And the Lord added to the church daily such as should be saved. Kaya yung pagiging miyembro natin ng ating kanya-kanyang simbahan, ang Diyos ang nagtanim sa atin dito. Maliwanag po ha? Kamay ng Diyos. Kung hindi kamay ng Diyos ang nagtanim, mali ang ating kinalalagyan lugar. So we must be planted by the right hand of God. Exodus 15:6, sabi dito, thy right hand, O Lord, is become glorious in power. Thy right hand, O Lord, had dashed in pieces the enemy. Kaya kapag kakamay ng Panginoon ang nagtanim,
Ha? Ito'y maluwalhati dahil nangyari ito sa kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Kaya hindi tayo naging basta-basta miyembro ng simbahan. Kapangyarihan ng Diyos ang nagdala sa atin at tayo idinagdag sa simbahang ito. Kaya pahahalagahan natin ang ating membership dahil hindi ito aking choice. Ang Diyos ang nagtanim. We must be planted by the right hand of God. Sa Psalm 17:7, show thy marvelous loving kindness, O thou that savest by thy right hand them which put their trust in thee. Ang liwanag, di ba? From those that rise up against them. Kayo na mga nagtitiwala sa Panginoon, pag merong bumabangon laban sa inyo, ang magtatanggol sa inyo ay ang kamay ng Diyos. Psalm 89 verse 13. Psalm 89 verse 13. Ano ang nakalagay dyan? Tingnan natin. Thou hast a mighty arm, strong is thy hand, and high is thy right hand. Strong hand. So makikita natin mga kapatid, sabi po ng isang manunulat ay ganito, those who leave everything in God's hand will eventually see God's hand in everything. Those who leave everything in God's hand will eventually see God's hand in everything. Ang mga taong ang lahat na lang ng bagay sa kanilang buhay ay ipinagkakatiwala sa kamay ng Panginoon, ay makikita ang kamay ng Panginoon sa lahat ng nangyayari sa kanilang buhay. O kapag ka naroon yung kamay ng Panginoon, yung kamay niya ang magtatanggol sa iyo. Kamay niya ang mag-iingat sa iyo. Biblically, entrusting your life to God's hand involves acknowledging His supreme authority, protection, guidance, and provision in all circumstances. Kaya kapag sinabing hinayaan mo na ang kamay ng Diyos ang magtanim sa iyo o dalahin ka kung saang lugar, ilagay ka sa isang lugar, ang Diyos ang naglagay sa inyo sa inyong pamilya. Mahalin natin ang ating pamilya, ano man ang kakulangan, ano man ang kabigatan, ano man ang pagdadaanan ng ating pamilya, mahalin natin at luwalhatiin natin ang Diyos sa ating kanya-kanyang pamilya. Huwag niyong itatakwil, huwag niyong kamumuhian, mahalin, hanapin niyo ang kapayapaan ng inyong pamilya. Huwag tayong maghatid ng kaguluhan o ikasisira o ikapagkabahagi ng ating pamilya. Sapagkat hindi basta-basta tayo pinanganak sa pamilyang yan. Ang kamay ng Diyos ang nagdala sa iyo dyan. Amen? We must be planted by the right hand of God. Kinakailangan kilalanin natin po yon. Bakit po? Anong sabi sa Psalm 31:15? Bakit kinakailangan pahalagahan natin ang kamay ng Diyos? 31:15. Anong sabi diyan? My times are in thy hand. Deliver me from the hand of mine enemies and from them that persecute me. My times are in thy hand. Yung oras mo, hindi mo hawak. Sino may hawak ng oras natin? Ang Diyos. Hawak ng Diyos ang oras natin. Tapos, minsan, nadidinig pa natin yung sabi ng ibang mga tao, no? Ay wala akong oras para magsimba. Wala akong oras para sumama sa gawain. Wala akong oras. Busy ako. Sabi ng Panginoon, abay, sino ba may hawak ng oras ng buhay mo? Akala mo ba ikaw may hawak ng oras ng buhay mo? Your time is in God's hand. Oh, napakaliwanag ha? Kaya ipagkakatiwala natin, unang-una, para tayo maging mabunga, ipagtiwala natin ang ating buhay sa kamay ng Diyos dahil siya ang may hawak ng ating oras. Huwag yung may oras tayo sa lahat ng bagay at maraming bagay, pero pagkapanga sa Diyos, ang dain nating katuwiran. Ha? Daniel 5:23. Daniel 5:23. But hast lifted up thyself against the Lord of heaven, and they have brought the vessels of his house before thee, and thou and thy lords, thy wives, and thy concubines have drunk wine in them. And thou hast praised the gods of silver and gold, of brass, iron, wood, and stone, which see not, nor hear, nor know. And the God, in whose hand
thy breath is, and in whose are all thy ways. How's thou not glorified? Sabi niya, sumamba ka kung kani-kanino. Pinahalagahan mo kung ano-anong bagay. Pinahalagahan mo, binigyan mo ng papuri, binigyan mo ng iyong presensya, ang mga Diyos na silver, and gold, and brass, and iron, and wood, and stone, na hindi naman nakakakita. Pero ang Diyos na may hawak ng iyong hininga. At siya rin ang may-ari ng lahat ng mayroon ka, ay siyang hindi mo niluwalhati. Kaya galit ang Panginoon sa Israel. Kaya naman po ito ay pinasulat para tayo matuto at hindi natin tularan at hindi natin sundan ang mga maling gawa nila. Siyang may hawak ng iyong oras. Siyang may hawak ng iyong hininga. Siyang nagtatanggol sa iyo sa mga karamdaman, sa mga pag-uusig, sa mga sakuna. Siya nagpoprotekta sa iyo. Psalm 37, 23 and 24. Yun ang halaga ng nasa tamang kamay tayo. Yun ang maganda, nasa tamang kamay. We recognize the hand of God. Bakit ako pinanganak dito sa Pilipinas? Bakit ako naging Pilipino? Bakit pinanganak ako sa Muntinlupa? O bakit kung saan man ako pinanganak ngayon, nasa Muntinlupa ako, dito ako nabubuhay, dito ako naghahanap buhay, dito ako nagkakaroon ng aking pagkatao o kahustuhan ng mga Bakit? Ang Diyos ang nagdala sa iyo, hindi mo basta madadala ang sarili mo. Kaya narito tayo, siyang may hawak ng iyong oras, siyang may hawak ng ating hininga. But look at this, 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. Though he fall, sa paggawa mo ng tama, ordered by the Lord ang ginagawa mo, sumusunod ka sa kalooban niya, pero ikaw ay nagkamali, though he fall, sabi ng Bible, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with His hand. Ibabangon ka ng Panginoon. Kaya nakabangon kayo mula sa pagkakabigo, pagkakasala. Kaya tayo nakabangon. Nadapa tayo sa kasalanan. Natisod tayo sa ating kahinaan. Na-offend tayo sa mga maling pakita ng ibang tao. Pero sabi ng Bible, ako magbabangon sa iyo. Kaya kapag ang kamay ng Diyos nasa atin, kahit tayo bumagsak, ibabangon ka niya. Hininga mo, hawak niya. Ayun ang sinag-uusapan natin Pag itiniwi ko mo yung palad, tapos. Anong matira sa atin? Wala na. Isaiah 41:10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Wow, yun ang kailangan natin Tulong. I will uphold thee with the right hand. Andun na naman ang kamay ng Diyos. Of my righteousness. I will help thee. I will strengthen thee. Palalakasin kita. Tutulungan kita. Tignan niyo yan, Kaya kahit tayo kapos, kapag kaantiwala natin nasa Panginoon, makakapagpatuloy tayo. Yun ang sinasabi ng Bible. Ano pa? John 10:28. Sa bagong tipan. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Kapag nasa kamay na tayo ng Panginoon, wala nang makakaagaw. Kaya nga tayo, mga kapatid, naniniwala tayo sa eternal security. Napakapalat natin, mga kapatid, naintindihan natin na ang pagliligtas ng Diyos, ang ginawa niyang pagliligtas, walang hanggang kaligtasan. Ay binigay niya eternal redemption. Ang mga relihiyon, ang daming naniniwala na ang kaligtasan ay pawala-wala. Pwedeng maiwala. Pagka hindi ka nabuhay ng tama, kaligtasan mo mawawala. Pag talagang ligtas, kahit na lumihis ka ng landas, kahit lumihis ka, kahit tahakin mo ang maling landas at inabot ka ng kamatayan, kung talagang ikaw ay naligtas, sa bandaroon ng buhay lumihis ka, hindi nawawala ang kaligtasan. Kaya namang pagdating sa langit, sabi ng Bible, wala kang reward. Yun ang nakalagay sa 1 Corinthians chapter 3. Pero wala nang makakaagaw sa taong ligtas sa kamay ng Diyos. So, para po tayo maging mabunga, para tayo maging mabunga, una, kinakailangan tayo ay nasa tamang kamay. Tayo'y marapat nasa kamay ng Diyos. So, wag niyong ilagay ang kamay ninyo sa inyong sarili.
Huwag niyong ilagay ang kamay ninyo sa mga tao. Kaya ang sabi nung binasa natin kanina sa 17:5, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Sumpain kapag ka nasa kumpanya ang tiwala natin at sa mayayaman at sa mga nagpapasweldo at nagbibigay sa atin ng kontrata o kung ano man na pinagkakakitaan. Wala po doon ang ating buhay. Gamitan lang yun ng Diyos. So we must be in the right hand, we must be planted by the right hand of God. Dapat nasa kamay tayo ng Diyos. Siyang may hawak sa atin. Siyang simula. Pangalawa, look at 17:8 din. 17:8. Sabi dito, sapagkat siya ay magiging parang punong kahoy. Kapag ikaw ay nasa kamay ng Diyos at siya ang magtatanim sa iyo, sabi niya, magiging kagaya ka ng punong kahoy. Actually, hindi lang to punong kahoy eh. Ang dapat kasi rito ay bungang kahoy. Punong kahoy na nagbubunga. Bungang kahoy. Punong kahoy na nagbubunga kasi may mga puno na hindi naman nagbubunga. We must be planted, number 2, as the right plant. Right plant. Bakit po? Sapagkat, sabi rito, sapagkat siya magiging parang puno. Yung hindi nananampalataya, anong sabi? Kagaya sila ng kugon. Ayan kagaya ng kugon. Alam niyo naman yung kugon. Yan yung tinatawag nating masamang damo. Ang tawag na niya, masamang damo. Yung mga hindi nakatiwala sa Panginoon, ang tawag ng Panginoon, kugon. Sa mga taong ang tiwala ay nasa Panginoon, ang tawag ay punong kahoy. O bungang kahoy. So ang Panginoon ang nagtatanim. Na malalaman natin, kapag kayo nakakita ng bunga ng mangga na tumubo, sumibol, sa puno ng mangga, alam nyo na yung puno nun, puno ng mangga. Kung nakakita kayo ng lansones, sa puno ng lansones, doon nagmula, doon sumibol, alam nyo na yung punong yon, puno ng lansones, hindi puno ng pinya. Hindi puno ng kamatis. Hindi puno ng santol. Dahil yung bunga ang nagpapakilala sa kanyang puno. Pinakikilala ng bunga yung puno. Kung anong bunga, yun ang puno. So anong sinasabi rito ng Bible? Kung ikaw ay kugon, hindi ka mamumunga. Pero kung ikaw ay bungang kahoy, mamumunga ka. Ayun ang sinasabi ng Bible. Okay, tingnan natin ang Matthew 15:12-14. Ito ang mga kugon. Nagkukunwaring mga puno. Ito ang sabi. Then came his disciples and said unto him, knowest thou that the Pharisees were offended after they heard this saying? But he answered and said, every plant, every plant, you ought to be the right plant. Every plant which my heavenly Father had not planted shall be rooted up. Let them alone. They be blind leaders of the blind. And if the blind lead, so sino ang mga kugon? Mga taong walang tiwala sa Panginoon. Mga bulag na tagapanguna. At mga bulag na pinangungunahan. At ang sabi rito, both shall fall into the ditch. Pare-parehong mahuhulog sa hukay. Yan ang sinasabi ng Bible. So, what is the right plant? Ano ang tamang halaman ba? Fruit-bearing tree. Hindi siya fruitless tree. Hindi po. Fruit-bearing tree. Na mayroong mga tinatawag nating mga fruitless tree. Nakasakasama ng mga fruitful trees. Ito ang tinatawag ng Bible ng mga false brethren. Ito ang sabi sa Jeremiah 17:5-8. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in man and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. For he shall be like the heath or kugon in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land and not inhabited. Sapagkat siya ay magiging gaya ng kugon, sabi sa verse 6.
Sa ilang, hindi makakakita pagka ang mabuti ay dumarating, kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang, lupaing maalat at hindi tinatahanan. Tingnan niyo yun. Pero yung taong kagaya ng mga nanampalataya, trusted in the Lord and whose hope the Lord is, he is a tree. So yung hindi nanampalataya, itinulad sa kugon, yung nanampalataya, itinulad sa puno. At anong klaseng puno? A tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh. Tingnan niyo po, no? Ang katulad po nitong mga antiwala sa Panginoon, ay nagkakaroon po sila ng, alam niyo po, kaya sa tagtuyot, pagka tagtuyot, ang mga puno pala, ang mga puno, yung ugat niyan, kaya nagpapakalalim sila at nagpapakalawak, humahanap sila ng tubig. Pag nakakita sila kung saan naroon ang tubig, kung gaano yun kalalim at saan yun nakaagwat na ganyan, bubuo sila ng system ng root nila, yung ugat nila, bubuo sila ng pagdami ng ugat doon kung saan kumukuha ng tubig. Oo. Nagpapakalalim sila. Kaya kinakailangan, para tayo maging mabunga, una, dapat nasa tamang kamay tayo. Pangalawa, tayo yung tamang halaman na itinatanim. Magiging puno. Na nagbubunga. We must be planted as the right plant. Dahil kung hindi tayo puno at tayo kugon, hindi tayo itinanim ng Ama, bubunutin tayo. Paano natin malalaman sino ang itinanim ng Ama? Sabi ng Matthew 7:16, ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Hindi po. Sa Psalm 1:3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water which beareth fruit in his season. Pareho ng Psalm chapter 1. Sa ng pangalawa, planted as the right plant. Be the right kind of plant. If you want to bear fruits, be the right kind of plant. Be in the right hand to belong. Be in the hand of God. Pangatlo, we must be planted in the right place. Dapat itatanim tayo sa tamang lugar. Ano po ang tamang lugar? Ano ang sabi rito sa binasa natin? Verse 8, 17:8 ng Jeremias, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. Ayun, ang tamang lugar. Itatanim ka ng Panginoon sa tabi ng ilog. Yung tubig na yun, hindi basta lawa, parang lubluban ng kalabaw. Hindi ganon. Kasi niliwanag sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog. Yung tubig na tinutukoy na tamang lugar, naroon ka sa tabi ng ilog. Naroon ka sa tabi ng buhay na tubig. Anong sabi ng Bible sa John 7:38 and 39? Ito ang sabi ng John 7:38, 39. He that believeth on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. So yung palang itatanim ka sa tamang lugar, ikaw ay nabubuhay sa pangunguna o presensya o control o feeling ng Holy Spirit. Naroon ka sa tamang lugar. Huwag kang aalis sa kapuspusan o leading ng Holy Spirit o yung empowerment of the Holy Spirit. Huwag kang maging karnal, ang ibig sabihin. Kasi po, pagka tayo nasa Espiritu, tayo spiritual. Ayun, We must be planted in the right place. So, nasa ng right place? Filled by the Holy Spirit. Yun ang larawan ng isang taong puspos ng Espiritu ng Diyos. Patuloy siyang mamubunga sa panahon ng tagtuyot. Ang Panginoon ang magtatanim sa iyo. Tamang kamay, tamang lugar,
tamang halaman. Pag ikaw ay nananalig sa Kanya, ikaw ang tamang halaman. Yung pala yun, ha? Para maging tama kang halaman, dapat ikaw yung nananalig sa Kanya. Tumitiwala ka sa Kanya. Huwag hihiwalay ang iyong puso. Ayun, ang katangian ng tamang halaman. Yan yung sinasabing mamumunga. Okay, mamaya titignan pa natin yan. 17:8 uli, hindi pa tayo umaalis doon. Sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy, yun ang una. Pangalawa, itinanim. So may nagtanim, may kamay. Pangatlo, may layunin. Ha? Itinanim, may layunin, sa tabi ng tubig, tamang lugar. At nag-uugat sa tabi ng ilog. We must be planted and deeply rooted. Deeply rooted. Malalim ang ugat. Ha? Hindi matatakot pagka ang tag-init ay dumarating. Bakit? Malalim ang ugat eh. Tagtuyot. Pero sa ilalim, abot niya yung tubig sa ilalim. Kaya yun ang mahalaga ng malalim ang ugat. Ang relasyon sa Panginoon, malapit. Malalim, ha? Ang relasyon natin sa Panginoon, dapat malalim. Hindi ito yung pagka may mga kasamahan lang. Hindi yung pagka meron lang araw na takda ng pagkakatipon, saka lang tayo naroon. Hindi, mga kapatid. Ito'y mayat maya, araw-araw, may nakakakita o wala, may sakit ka o malusog ka. Yung relasyon mo sa Diyos, talagang buhay na relasyon. Yun ang totoong Kristyanismo. Ha? Mapanalanginin tayo, hindi lang pag tayo magkakasama. Pag niyaya tayong manalangin, talagang kahit saan ka naroon, talagang lagi kang nananalangin. Ugali mo, gawi mo, buhay mo, kagalakan mo, hininga mo na ang manalangin. Maya't maya, you pray. Hindi kinakailangan ng formalidad, papasok sa kwarto kung saan, no? Kahit saan ka abutin, instant prayer, you pray. Malalim. Hindi magagawa yun ng mababaw, yung mapanalanginin. Hindi magagawa yun ng mababaw, yung mapanalanginin. Hindi magagawa. Yung ginagawa natin, nung tayo po yung mga nagmimemorya pa ng mga dasal, maya't maya tayo recite ng panalangin natin, hindi naman prayer yun, recital. Tradisyon. Ha? Nag-uugat sa tabi ng ilog. Kaya, we must be planted and deeply rooted. Malalim, mga kapatid. Para saan yung lalim ng ugat? Number 1, for stability. Pagka malalim ang ugat, pag dumating ang bagyo, hindi ka babagsak. Malalim ang kapit. Malawak ang abot. Tinignan ko kung gaano kalalim ang inaabot ng mga ugat. Ayon po sa mga nag-aaral, umaabot. Roots have been observed to grow to more than 20 feet. Palalim. 20 feet. Palayo. Sabi nila kung ano ang abot ng sanga, siya rin yung abot ng ugat. Kung ano yung taas ng puno, siyang lalim ng ugat. Stability. Kaya pala, pagka ang Kristiyano, kaunting problema, kaunting katitisuran, kaunting nakapakinig ng salitang hindi nagustuhan, nagre-react tayo at nag-uugaling tao na wala na yung pagiging Kristiyano, ugaling laman na naman ang lumitaw sa atin. Ang dahilan pala nun, unstable. Mababaw pala ugat. No, yung alis na ako sa choir, na-offend ako kay Brad, na-offend ako kay sister. Siningil ako sa utang ko. Sinabi ko nang wala akong ibabayad pa, singil ng singil. Nagalit yung sinisingil. Ikaw pa ang nagagalit, ikaw na nga ang may utang. Dapat tayo'y magpakababa pagka tayo siningil kung wala pa tayong maibayad. Hindi tayo dapat magalit. Kayo naman, pag tayo naman maniningil, wag namang pagkaupo natin yung simbahan, yung utang mo, brad, Hindi pa nakakalunok ng preaching Inupakan mo na Huwag naman tayong pupunta simbahan para maningil ng utang. At huwag din tayong pupunta simbahan para mangutang. Puntahan natin sa bahay nila. Kausapin natin sa ibang paraan.
Hindi ito tagpuan ng mga magpapautang at mangungutang. Ha? Tagpuan ito ng bahay-sambahan. Hindi ito gagamitin sa sariling kapakinabangan. Kaya nga nagalit ang Panginoon, pinagtabuyan yung mga nagtitinda sa templo. Bakit? Kasi yung mga nagtitindang yun, hindi para sa Diyos ang ginagawa nila, para sa sariling kapakinabangan. Kaya pinagtabuyan niya, ginagawa niyong kulungan ito ng ano yan? Yungib ng mga magnanakaw. Ganon, ano? So we must be planted, deeply rooted. Kaya, halimbawa, madali kang ma-offend. Madali kang ma-offend. Alam niyo po, walang mangyayari sa inyong buhay na wala kayong take away. Halimbawa, na-offend ka sa isang kapatid, na-offend ka sa dalawa, sa tatlo. Ano ang take away mo? Ano ang nakuha mong aral? Anong natutunan mo sa nangyari? Huwag lang basta nasaktan ka. Dapat may natutunan ka. Gamitin mo yung karanasang yun sa ikatitibay mo. Gamitin mo yung pagkakataon yun para ipakita mong mas mahalaga sa iyo ang relasyon mo sa Diyos at ang pagsunod mo sa Kanya. Kesa sundin mo ang udyok ng iyong damdamin, sinaktan ka. You don't deserve that. Hindi ka dapat ginaganyan. Gumanti ka. Aba, pagka ganon, wala nang Kristyanismo. Oh. Yung sinasabi ng Bible, pagka mababaw, reactive. Pag malalim, proactive. Ano yung proactive? Ang reactive, kumikilos siya sa pamamagitan ng circumstances, public opinion, situations, ano? Pinatatakbo siya ng emotion, public opinion. Iba't iba ang kumakaladkad sa kanya para mag-react siya ng ganon. Hindi yun gawain ng malalim. Ang malalim, kahit na anong mangyari, he will act based on biblical principles. Nag-iisip siya at nagdidesisyon siya at nagbe-behave siya ayon sa ano ang tama sa paningin ng Diyos. Kaya matining siya. Kaya banayad siya. Kaya hindi nagugulo agad ang balahibo niya. Kaya payapa siya. Bakit? Malalim po kayo. Malalim po tayo. Laliman natin. Yun ang sinasabi ng Bible. Paano magbubunga sa panahon ng tagtuyot? Kasi yung panahon ng tagtuyot, maraming itsura yan eh. Yung is either namatayan ka, nag-aaway kayong mag-asawa, nalugi ka sa negosyo, nabalitaan mong may malalakang sakit. Naglayas yung anak mo, hindi kayo nagkasundo, kagalit kayong mag-asawa, nahulog kayo sa tukso. Ano pa? Namatayan tayo ng magulang, namatayan tayo ng anak, nasunog ang ating bahay, nagsara yung ating kumpanya. Ang dami ng mga trahedya sa buhay. Ang tanong, magiging fruitful ka pa rin ba sa ganyang klaseng karanasan sa buhay? Paano at sino ang magiging mabunga? Kaya ang Panginoong Hesus, biruin yung dinanas niya sa krus ng Kalbaryo, bago siya pumunta sa krus, sandamukal na hirap, pagsubok, pag-uusig, tukso, lahat ng kabigatan, lahat ng false accusation, lahat ng mga maling bagay, dinaanan ng Panginoon. Tapos pinuntahan pa niya ang krus. Fruitful, bago mamatay, nag-soul win pa ng isa, bago huling ibigay yung huling hininga. Soul win pa, fruitful pa. Ganun ang paraan. Bakit? Nakatiwala sa Ama, sa Diyos. Hindi siya nag-alis ng tingin. So we must be planted, deeply rooted. So number 1, bakit malalim? For stability. Number 2, for nourishment. Para sa kalusugan. Para tumibay ka. At para maging malusog ka. Mas mai-enjoy nyo ang buhay Kristiyano pag healthy Christian ka. You have, ang tawag ng Bible diyan, a fat soul. Hindi masama yung mataba ang iyong kaluluwa. Yan. Sa Bible, ganun eh. Pag tumaba ang iyong kaluluwa, hindi ka maha-high blood. Relax ka. Kaya mong humarap sa mga tensions and pressures and stresses and afflictions ng buhay na ito. Why? You have a healthy soul. Mahalaga po yung malusog ang ating kaluluwa. Amen. So we must be deeply
rooted. Sa ganon, fruitful ka kahit panahon ng tagtuyot. Now, 3 bagay po sa pagbubunga na dapat pong gusto kong iwanan sa iyo. Number one, para sa pagbunga. Number 1, we bear fruit not for ourselves. We bear fruit not for ourselves. And not by ourselves. Iba po yung work, iba yung fruit. Kaya mapapansin nyo sa Bible, but the works of the flesh are this. Works. It means effort. It means you can be tired. It's tiresome. Yan ang work. Nakakapagod. Kaya pag uwi mo, nagtrabaho ka, pagod na pagod ka. Wala kang sigla, wala kang ganang kumain. Bakit? Galing ka sa matinding trabaho. Yan ang physical work, nakakapagod. Pero pagka ikaw ay masaya sa ginawa mo, masaya ka sa ginawa mo, nakakapagod din yung ginawa mo, pero masaya ka na ginawa mo yung ginagawa mo. Hindi siya trabaho, siya ay pleasure. Pleasure siya. Ang dating sa'yo, pleasure. Pag uwi mo, excited ka. Kuwento ka, masigla ka, kakain ka. Bakit po? Iba yung trabaho. Iba yung pleasure. Ang pagbubunga, hindi po siya trabaho. Hindi natin trabaho ang magbunga. Bakit po? Anong sabi ng Bible? But the fruit of the Spirit, hindi ko pala trabaho yun eh. Bunga ng Espiritu ng Diyos. Pag sinabi nating bunga, yung buhay ng puno ang dumadaloy para lumabas sa sanga yung bunga. Hindi yun ang buhay ng sanga galing sa kanyang sarili. Yung buhay ng puno dumadaloy sa sanga. Kaya tayo namumunga. Kaya anong sabi ng Philippians chapter 2 verse 13? For it is He which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. God is working in you. Siya ang gumagawa. Ginagamit ka lang. Hindi ako ang gumagawa. Ang Diyos ang gumagawa. Para masabi nating divine good works, ang ating paglilingkod, hindi ako ang gumawa. Ginamit lang ako ng Diyos. Wala akong ipagmamalaki. Nagpagamit lang ako. Hindi ako ang sikat. Ang sikat ay ang Diyos na may hawak ng aking oras at may hawak ng aking hininga. Sabi ng binasa natin kanina. Siyang nagtatanggol sa akin. Siyang nagbabangon sa akin. Siyang nagbibigay ng buhay sa akin. Siya lahat yon. It's not about us. It's about Him. Kaya, hindi ating gawa. Sa una, we bear fruit not for ourselves and we do not bear fruit by ourselves. Hindi ito sa pamagitan ng ating sarili. Pangalawa, we bear fruit in season. In season. Di ba? Yun ang sinasabi dito sa Psalm chapter 1, they shall bear fruit in His season. Pastor, kaya pala hindi ako makadama ng pag-ibig ngayon sa aking kapwa. Kaya wala akong ganang mag-soul winning. Kaya pala ako ay wala akong ganang magkaloob sa Diyos. Hindi pa season ng pagbubunga. Ayun ba ang ibig sabihin nun? Kung ang pagbubunga ay in season. Hindi po. Hindi pong ibig sabihin niyan kaya wala tayo ngayong tiyaga, wala kang patience, wala kang love, wala kang faith, di ba? Wala kang joy, malungkot na malungkot ka ngayon. O bakit malungkot ka? Hindi pa season para ako maging masaya. Kasi ang sabi ng Bible, they shall bear fruit in His season. Hindi pa season. Hindi po yun ang ibig sabihin. Pagka sinabi nating season, He shall bear fruit in His season. Ang tanong natin ganito, sino ang nagsabi kailan mamumunga ang mangga? Hindi ang mangga. Ang Diyos.
Siya ang nagsabi, kailan ka mamumunga. That's your season. Ang siniguelas, kung nakakita na kayo ng puno ng siniguelas, siya yung sinasabing namamatay muna bago mabuhay. Dahil bago mamunga ang siniguelas, nanganlalagas ang mga dahon niya at nagmumukha siyang patay na puno bago maglalabasan ng bunga, saka maglalabasan ng dahon. Kaya iba sa inyo, hindi pa nakakita ng punong siniguelas, nakakapagtakang puno yan. At yan ay naging palahulaan ng hari. Hindi ko na kwento sa inyo ngayon. Saka na. Okay? So, we bear fruit in His season. So, Lord, paano ba yung namumunga ang punong yan sa kanyang kapanahunan? Ang nagtakda ng panahon ng kanyang pamumunga ay ang Diyos. Tanong, kailan itinakda ng Diyos na ang mga Kristiyano ay mamunga? Sa tuwing tayo ay puspos ng Espiritu ng Diyos. Sa tuwing ikaw ay napupuspos ng Espiritu ng Diyos, yan ay pagkakataon para mamunga. At mamumunga ang Espiritu ng Diyos sa iyo, gagawa siya sa pamagitan mo. Kaya hindi pinag-uusapan dito anong araw, anong buwan, anong petsa. Hindi. Ang pinag-uusapan dito, ang panahon ng pamumunga ay sa panahon na ikaw ay puspos ng Espiritu ng Diyos at ginagawa mo ang ayon sa salita ng Diyos. Yan yung panahon ng pamumunga. Kaya every moment pwede kang mamunga. Kahit ikaw ay may sakit, kahit ikaw ay may malalang sakit, kahit bago kang opera, kahit kamamatay pa lang ng ating mahal sa buhay, kahit kasusunog pa lang ng bahay, kahit naroon ka, nakadextrose ka sa ospital, kahit naputulang ka ng paa, kahit na ikaw ay mahirap, kahit na ikaw ay tumama sa sa pader, nabangga ka, pagpuspos ka ng Espiritu ng Diyos, mamumunga ka, makikita yung patotoo sa buhay mo. Yan yung sinasabing season. Hindi ito kagaya ng, hindi pa, ba't walang mangga ngayon? Hindi pa panahon ng pagbubunga ng mangga. Tama yon. Tama yon. Bakit walang lansones ngayon? Ang mahal naman ng lansones ngayon. Ako, pasensya na ho kayo. Talagang mahal ho ngayon. Hindi pa kasi panahon ng pagbubunga ng lansones. Kakaunti pa ang namumunga. Tsaka maliliit pa ho ang bunga. Pero pag panahonan, ako, dagsayan at tsaka ang lalaki. Ayan. Paano naman mamumunga ang Kristiyano? Kapag tayo puspos ng Espiritu ng Diyos. Pag tayo nagpapasakop sa Kanyang kalooban, kapag ang tiwala natin ay nananatiling nasa Kanya, mamumunga ka. Pastor, kahit ba ako may utang, hindi ako makabayad, pwede pa rin mamunga? Mamumunga ka! Hindi hadlang ang pangungutang o pagkaroon ng utang para makagawa ka ng tama sa paningin ng Diyos. Minsan nga, ang Diyos nagpapadala ng kalagayang mahirap mong mapagtagumpayan. Bakit? Sa mga panahon na mahirap mong pagtagumpayan, doon ka nagaganatiling taimtim manalangin, lumalalim yung ugat mo. Doon ka naghahanap ng tubig. Doon ka naghahanap ng kakainin sa ilalim ng kalooban ng Diyos. Sa kalaliman ng salita ng Diyos. Doon tayo natututo. So we bear fruit not for ourselves, not by ourselves. We bear fruit in season. Number 3, we bear fruit for God. Ang bunga ay hindi para sa atin kainin. Di ba? Ang puno, namumunga ang puno, hindi para kainin niya. Namumunga ang puno para pakinabangan ng iba. Sinasabi ng Bible, ang Diyos interesado sa bunga. Interesado sa mga punong namumunga kahit na sa panahon ng tagtuyot. Huwag niyong sabihin may problema ako, pagod na pagod ako, hirap na hirap ang kalooban ko, wala akong mga kasamahan ditong makasama. Hindi po ganon. Kahit na anong kalagayan ninyo, anong kalagayan ng inyong relasyon sa mag-asawa, pamilya, lahat, ikaw individual, ikaw sa sarili mo, huwag lilihis ang puso mo sa Panginoon. Pag lumihis ang puso mo sa Panginoon, ipagtatanggol mo pati yung ginagawa mong mali. Magagalit ka pa pag yung mali mo itinatama ng iba. Pag napupuna ng iba na meron kang mali, sasabihin sa yung mali mo, pipigilin ka sa ginagawa mong mali, mayayamot ka. Magagalit ka. Bakit? Magkalihis kayo ng puso eh. Yun ang problem. Bakit ganun nayayamot pagka itinatama ang kanyang mali? Bakit po? Kung anong bunga, yun ang kalagayan ng puso.
yun ang puno. Dapat maging tamang halaman tayo. Anong tamang halaman? Nakatiwala sa Panginoon, hindi humihiwalay ang kanyang puso sa Diyos. At ang sabi ng Bible, mamumunga ka kahit sa panahon ng tagtuyot. Hindi ka magiging kagaya ng kugon. Walang lilim, walang bunga. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa gabing ito. Tulungan niyo po kami na ang mensaheng ito maging lalong mahalaga sa amin para sa anumang kalagayan namin ng kawalan, hindi kami mga madat na madinig ng mga reklamador. Hindi kami madinig ng mga matatakutin. Ang makita sa amin kami mapanalanginin at anumang hindi namin kaya, pagtitiwala namin sa iyo, gagawin namin yung aming makakaya. Dahil hindi ng Diyos gagawin para sa amin yung dapat at kaya namin gawin. Ang gagawin lamang ng Diyos para sa amin ay yung imposible naming magawa. Kaya Panginoon, salamat sa pagpapalang ito upang lalo kaming maging mga mabunga at nawa hindi works, kundi fruits. Buhay ng Panginoon na dumadaloy sa amin, hindi itsura lang. Ang mga Parseyo ay may itsura ng kabanalan. Ang mga Hudyo ay may itsura ng kabanalan. May anyo ng kabanalan. Ngunit hindi ayon sa pagkakilala. At tulungan niyo po kami ng aming paglilingkod, ang aming pagsamba, ang lahat ng aming ginagawa sa tahanan, sa paaralan, sa trabaho, sa pakikipagkapwa, bunga ng Espiritu. Ang aming puso ay hindi nakalihis sa aming Panginoon. Tiyak ang pagbubunga. Kahit sa panahon ng tagtuyot. Sa iyo po ang papuri, dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen, amen. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y magtipon po ng ating mga kaloob. So mga kapatid, pag-pray natin pag-pray natin yung ating pagsasalin ng ating titulo sa pangalan ng simbahan dahil patuloy tayong may hinaharap na bayarin. Kababayad lang po natin, pero ipanalangin natin, pumunta po kami sa BIR at nagkaroon po sila ng maling computation, may kaunting pagkukulang doon. Pero ganun pa man, hindi maiaalis na meron pa tayong dapat panagutan. Kaya pag-pray natin yon dahil parang mahigit 400,000 pa. Kaya pag-pray natin hanggang katapusan ng May. Binigyan tayo na hanggang katapusan ng May. Kaya salamat sa Panginoon dahil kapag tayo buhay pa, pwede pa tayong tumanggap ng pagpapala sa Diyos. Amen? Yan lang naman. Okay. So tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Brother Nir, pasalamatan ng mga kaloob, pag-pray at ang mga kapatid natin. Panalangin natin na tayo pagpalain ng Diyos. At panalangin nyo talaga sa inyong sarili. Lord, yung pagpapalang wala kaming pagsidlan. Hindi lang mga milyonaryo ang dapat mayroon sa simbahan. Dapat may mga bilyonaryo sa simbahan. Hindi lamang isa. Nawa dumami. Hindi man maging bilyonaryo, maging mga millionaire tayo. Ganun. Yes, Brad. Tayo manalangin. Dakilang Ama, muli kami po nagpapasalamat sa inyo sa kayamanan na aming tinanggap ngayong gabi po na ito mula po sa inyong salita. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Hindi po hadlang ang anumang sitwasyon upang ang bawat isa po sa amin, mga anak ng Diyos, ay mamunga. Yes, Lord. Dapat lang po, Panginoon, ay masumpungan niyo po makitaan niyo po kami sa aming mga puso, kami po ay karapat dapat. Amen. Amen. Alam po namin, Panginoon, ay talastas niyo po ang bawat laman ng aming puso at isip. Yes, pa. No, Panginoon, kami naman ay magiging aware sa bawat galaw po namin, bawat naming hakbang, bawat naming gustong gawin, bawat bagay naming pipiliin, anumang pagpapasyang aming gawin, ay nawa ito, Panginoon, ay hindi salungat sa inyong kalooban. Siya nga po. At masumpungan niyo pa yung karapat-dapat. Hindi palingid sa aming Panginoon, ang mga bagay sa mundo po na ito ay tunay na nakakapagdala po sa amin minsan sa pagpapasya ng labag sa inyong kalooban. Subalit dalahin ko po, Panginoon, nawa yung mapagpalang kamay ay huwag pong umurong, Panginoon, upang kami ay patuloy na abutin. Amen. At kami naman ay nawa ay huwag matigas ang aming mukha, magmatigas ang aming puso na patuloy na magpapasakop at sumunod po sa inyo. Amen. Apo. Talastas niyo po karami mga pangangailangan
maging ang aming church, meron po kami mga kasalukuyang panginaharap ng mga bayarin. Opo. Subalit ito po ay bagay na material. Alam po namin, Panginoon, na ang lahat ng bagay na mabuti ay nagmumula po sa inyo. Mukha man itong mabigat sa aming tingin, subalit alam po namin wala pong imposible po sa inyo. Yes po. Thank you, Kaya Lord. niyo pong pagpalain ang bawat isa po sa amin. Amen. Maging kabahagi po, Panginoon. At sikapin po namin, maging kalugod-lugod po kami sa inyo. Wala pong imposible po sa inyo, Panginoon. Kaya nawa po, Panginoon, bawat isa po ay inyong gamitin. Pagpalain niyo po ang gawa na aming mga kamay. Maging aming mga puso't isipan, aming mga pagpapasya, inyo pong hawakan, Panginoon. Yes. Upang ito po ay hindi maging lihis po sa inyo. Amen. Bless niyo po ang mga kamay na magkakaloob. Nawa ito po ay patuloy na magamit, Panginoon, sa lalo ikalalago na iyong gawain. Maring ang darating pa po pa ng gawain ng aming church, yung darating ng mga young people, kayo po siya magpapala ang lahat ng paghahanda. Amen. At maging iba pang mga gawain, Panginoon, na patuloy po namin ginagampanan sa pamagitan po ng Christ Baptist Church. Amen. Bless niyo po patuloy ang aming pastor. Maraming salamat po sa ganong karunungan. Nawa ay patuloy niyo po siyang gamitin. Kami din naman ay nawa ay maging malambot ang aming mga puso Yes po. na handa pong tumanggap. At nawa, Panginoon, yung salita ay palagi po ito makasumpong ng tamang puwang sa bawat puso po namin. Amen. Amen. Upang kami naman ay masumpong ang laging sumusunod at nagpapasako po sa Thank inyo. you, Lord. Thank you. Patuloy kong nilalapit, Panginoon, ang buong Christ Baptist Church family. Na Panginoon, ang bawat isa po sa amin na magkaroon ng isang isipan, isang tibok ng puso. Ito po ay ayon sa tibok ng puso ng Panginoong Hesus. Amen. Ibang Amen. nalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Makakaupo na po tayo. Amen. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Tumayo po tayong lahat, awitin natin ang pangalawa. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but a smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Come on, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen. Brother Sammy, will you close us in prayer? Amen. Let's pray for our Friday event and Sunday worship. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, salamat po sa gabing ito at patuloy nyo kaming gamitin. Nawa kami, Panginoon, ay maging isang karapat-dapat, Panginoon, sa pagkilos sa iyong pangalan, Panginoon. Sa paglilingkod, Panginoon, ay patuloy kaming magawa namin upang purihin ka, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang gabing ito at ang aming paghihiwalay, kayo po magpala, ingandad niyo bang bawat sa. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga gawain, lalo na this coming Friday, ang youth conference, Panginoon, kayo po magpala, pangunahan mo po, ingatan mo po ang mga young people na dadalo, na papunta rito, Panginoon, at aming paghahanda, kayo pong patuloy mag-provide, Panginoon, ng mga pangailangan, at ito'y maging pagpupuri at mataas ang iyong pangalan, Panginoon. Dalangin din namin na yung pagpapala na sa amin, Panginoon, sa Sunday, sa aming gawain, ang aming morning service at afternoon service. Nawa, Panginoon, kayo pong gumawa ng marami pong kaluluwang makakaabot at makakilala sa inyo. At maging kalakasan namin ang dapat awiting aming maririnig, lalo na ang mga mensahe, Panginoon. Ito
Ito'y dalangin namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang gabi po. At kamayan natin ang isa't isa. Magandang gabi sa lahat. Maging naka-online. Mga nakasama namin sa online. Saan man po kayo galing. Na nakinig at nakasama namin sa panambahan. Sumayin niyo po ang kapurihan ng Diyos.